ang kwentong katatakutan ni Lola Liwayway. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa kanyang channel. Magandang hapon sa inyong lahat. Naalala ko kwentong ito na nangyari sa akin. Ako'y 12 taon lamang pa noon. At ako inutusan ng mother ko na bumili sa tindahan. Subalit yun, may gabi na. Pero nagpilit pa rin ako na makadaan sa dapat kong daanan. Hanggang naglalakad ako, nakita ko sa kaibigan. Kung halika dito, sama ka sa akin. Sabi niya, oo. Tapos yung kaming dalawa ay naglalakad na. Naalala ko ba ang lugar na ito? Ang dilim at ang tahimik. Naalala ko noon na bata pa ako, ganito rin. Nang biglang marinig namin ng malakas na hihip ng hangin. Nagulat ako, pati siya nagulat. Naku, natatakot ako, sabi nung kaibigan ko. Huwag ka matakot, ba't ka matatakot? Ako nga hindi natatakot eh. Maniwala ako sa'yo. Takot ka rin, sabi nung kaibigan ko. Ay hindi na ako tumigo. Tuloy ako paglakad, pati siya. Nang walang biglang pumalos ko sa aming likuran. Na tumingin siya. Tingnan ko nga ang likod ko. Ganun naman gulat ko ng isang malaking tao kaming nakita. Parang kapre. Pero sabi ko, huwag kang matakot sa kanya. Hayaan mo siya. Hindi takot tayo niyan. Ngayon, hindi pinasin na kaibigan ko. Tuloy-tuloy pa rin siya lumakad. Nang wala lumapit yung lalaki yun sa amin. Ang sabi, kayo pala ang kaibigan kong bago ngayon. Sabi gano'n sa akin. Natuwa naman ako, kaibigan daw kami. Di ngayon, nakipagkwentuhan na lang kami. Pero nung nagkikwento siya tungkol sa kanyang sarili, bigla na lang akong kinabahan. Siya ay nag-iiba ang kanyang tinig, subalit ang kanyang boses ay iba-iba rin. Nang walang biglang umihip ang malakas na hangin sa aming tabi. Ganun na lang ang pagkagulat ko. Kuya, anong basa man? Sabi ko sa kanya. Talagay ko, ano yun na nararamdaman ko? Hayaan mo siya, sabi ganun lalaki. Ako na lang ang tignan ninyo at meron akong ikikwento sa inyo na isang mahalagang bagay. Anong bagay yun? Sabi ko. Ganito yun. Noong unang panahon, ako'y bata pa. Nakita ko ang isang malaking tao. Malaking tao? Oo, malaki. Pero inisa ko dahil hindi naman siya tapat wag nag-usap sa akin. Ganun na lang ang tuwa namin magkaibigan dahil dukulo ko siguro itong lalaking to sa isip ko. Nang wala bigla siyang tumayo. Sige, aalis na ako. Hindi na kayo naniniwala sa akin. Wag ka umalis. Ikaw naman hindi naman ako nagsasabi sa'yo eh. Maski na, alam kong iniisip nyo tungkol sa akin. Ay nako, sige na nga, umalis ka na kung gusto mo. At umalis nga yung taong yun. Kaming dalawa naman kaibigan ko naiwan. Tapos ay naglakad kami. Wala doon kami sa kabila dumakat. Madilim, mas madilim doon sa dati namin nilakaran. Madilim at maraming aso. Naku, natakot ako dahil aso yun makakagat din kami. Nang bigla na lang nawala ang mga aso. Nawalan bigla. Ganun na lang punot ko. Ay, ano ba to? Aso, tapos biglang nawala. Hayaan mo na lang, sabi ko sa kanya. Halika na, lumakad tayo ulit. Yung paglalakad namin, nakasalubong na naman kami ng isang babae. Magandang babae. Pero, yung kanyang damit yung sinauna pa. Nang walang sabi ko sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot ang babae, Nadia. Nadia. Kayo, anong pangalan nyo? Sabi ng babae sa amin. Ako si Leia. Ito naman yung kaibigan ko, si Nina. Hindi yun, gano'n na lang ang tuwa ko sa pagkakagawa kami ng bagong kaibigan na naman.
Nawala ang napalingon ako. Bigla siyang nawala. Ang takot ko noon. Halika na, sabi ko sa kaibigan ko. Bilisan mo ang paglakad. Mabilis kami lumakad ng lumakad. Hanggang nakatago kami naman, isa na namang kabaong. Kabaong, ang laki ng kabaong yan. Naku, bakit kaya tayo, minumulto yata tayo talaga. Ay, naku, hayaan mo na, sabi ko sa kanya. Ganyan talaga yung mga yan, alam na loko tayo eh. Hindi naman eh. Bakit ganun? Hayaan mo sila, manloko sila kung manluloko. Basta tayo, diretso. Diretso lakad namin. Nang walang biglang umihip ang hangin. Hanging anihan na. Ganun na ng aming takot na makita namin ng isang tao. Tao na malaki. Subalit dali, lang sa tingin namin, tama lang. Pero biglang lumaki. Ganun na lang gulat ko. Anong pangalan mo? Sabi ko sa kanya. Ako ay si Ninya. Ninya, babae ka. Sabi gano'n, babae ako. Pero galit ako sa inyo. Bakit? Paano yung dalawang kaibigan ko, masama loob nyo? Galit din ako sa inyo dahil doon. Ay naku, papasensyahan mo na, sabi ko. Hindi namin kasi kilala kayo. Nang biglang umalis yung babae, biglang nawala. Nagulat ako siya biglang nawala. Nang bigla na nang narapuan namin ng aking mga kaibigan na siya isang multo. Multo nga. Tapos nun nagkatinginan kami. Diyos ko, sabi nga ng kaibigan ko, ano doon nangyayari sa atin? Bakit tayo ginagalito ng mga yan? Hayaan mo na, sabi ko sa kanya. Ganun talaga sila, nananakot. Hanggang sa kami makarating sa kalagitnaan ng daan. Maliwanag doon. Yun noon ay maliwanag at marami rin hayo. Kaya lang aking pag-agulan, makita kong biglang nawala ang mga hayo. Pagkatapos noon, tumingin ako sa paligid namin. Gayon na lang gulat ko nang makita kong wala namang katao-tao kahit sino. Madilim ng paligid, subalit ang dinadaanan ay maliwanag. Ano nangyari yun? Eh, siyempre, sabi ng kaibigan ko, may mga hayop na gano'n. Pagkatapos umalis kami. Nang kami malapit lang umuwi, ay nakita namin ang isang babae. Maganda siya. Pero malisik ang mga mata. Anong pangalan mo? Sabi ko sa kanya. Ako ay si Nita. Nita. Oo, Ninya kanina, ngayon Nita naman. At sabi, totoo yan. Ako ang pangalan ko ay Nita. Sino ba yung Ninya sabi ninyo? Wala, nakakilala lang namin eh. Hindi na namin nakita. Tapos yun naglakad kami kasama si Nita. Nang walang umalis si Nita, sinabi, diyan na kayo, aalis ako, meron akong pupuntahan. Sige, salamat, sabi ko. Nung walang ay bigla ako naalala sinabi ng babae kanina, Nita ang pangalan niya. Yung dati naman, Ninya, naku po, Diyos ko, puro letter M. Sabi ko gano'n. Hayaan mo na, sabi na kaibigan ko, mo, nilalaruan tayo ng mga maligno. At pagkatapos nun, makakita kami ng isang bahay sa gitna ng daan. Bahay madilim. Sabi ko, paano nagkaroon ng bahay dyan? Ewan ko, sabi ng kaibigan ko. Halika, tingnan natin. Lumapitan namin ng bahay na yun. Subalit walang tao. Kaya kaming nakita kahit isa. Ganun na lang ang aking gulat nang makita kong ganito pala ang mga taong yan. Ayoko na sa kanila, sabi ko. Ang mabuti pa, iwan na natin ang bahay na yan at tayo aalis na. At umalis na kami, wala akong nangyari doon sa bahay. Ngayon malaman na ng aming tuwa, nakita namin ang bahay na gagaanan namin. Ito na atin, halika, diretso kami. At kami umuwi, wala nang kabas. Yun naman. At kayo lagi na aking balita at kayo ay matutuwa. Hanggang dito na lang. Bye-bye.